Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Good afternoon, Father. Tayo po ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Pagkatapos po ng misa ay gaganapin natin ang prosesyon ng mga misteryo ng Santo Rosario. Bakit gagawin po natin ito? Sapagkat ngayon ay buwan ng Oktubre, ang buwan ng pagdedebosyon sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. At ito ring buwan na ito ang ipinapakiusap ng ating mahal na Santo Papa Pope Leo para magdasal araw-araw ng Santo Rosario para sa kapayapaan ng buong daigdig. At ganoon din para sa kapayapaan sa ating bansa. Sa ating mga pagbasa ngayon, ipinapaalaala sa atin ang kahalagahan ng pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay masusubukan sa harap ng matinding pagsubok, mga problema, mga sitwasyon na nangangailangan patunayan na tayo'y tunay na sumasampalataya sa Diyos. Para sa mga alagad, alam nila ang kanilang haharapin na mga pagsubok. Alam nila ang sakripisyo na nag-iintay para sa kanila. Kaya ang kanilang pakiusap kay Jesus, Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananalig sa Diyos, sapagkat kung iisipin namin at kung titignan namin ang mga haharapin naming pagsubok at mga suliranin, parang hindi namin kakayanin. Dagdagan mo, Panginoon, ang aming pananalig sa Diyos. At ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa isang tao na kinakailangan patunayan na siya'y may pananalig. Isang tao, pinapanginoon, may sinasabi sa buhay, at yung isang tao, alipin ang tawag, kinakailangan magbanat ng buto, magsakripisyo, magtrabaho para kumita. At ang sabi ng kwento, pag-uwi sa bahay nitong alipin na ito, wala siyang karapatang magpahinga. Sapagkat ang kanyang Panginoon kakain at hindi siya pwedeng sumabay. At sa pagkain ng kanyang Panginoon, siya ay dapat na magsilbi. Pagsilbihan ang Panginoon habang kumakain, ibigay ang kung ano ang pangangailangan ng Panginoon at sa katapusan, hindi siya pasasalamatan. Kung iisipin natin, para bang napaka-unfair naman, di ba? Para bang napakasama naman itong Panginoon na ito. Maghapong nagpakapagod ang alipin, pag-uwi ng bahay, siya pa ba naman ang maghahain? Siya pa ba naman ang magsisilbi sa kanyang Panginoon? Pero ang punto ng kwento ay ito. Ang Panginoon ay Panginoon. Ang alipin ay alipin. Kinakailangan gampanan ng alipin ang kanyang responsibilidad para sa kanyang Panginoon. Hindi dapat mabaliktad ang kwento. Hindi dapat mangyari na ang alipin ang maging Panginoon at ang Panginoon ang maging alipin. Kung babalikan natin ang kwento ng buhay ng ating inang si Maria, bago siya maging ina ng anak ng Diyos, di ba ibinalita muna sa kanya ng anghel na siya ay maglilihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at ang kanyang ipapanganak ay tatawaging anak ng kataas-taasan.
Nang masabi ng lahat ng anghel kay Maria, itong magandang balita na ito, ano ang sabi ni Maria? Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Para kay Maria, malinaw kung sino siya sa harap ng Diyos. Ako'y alipin lamang ng Panginoon, kaya wala akong karapatang magmalaki o magmayabang o magintay ng papuri, ng parangal, ng pasasalamat. Dahil ako ay alipin, ginagampanan ko lamang ang dapat kong gampanan. Malinaw kay Maria kung sino siya sa harap ng Diyos. At dahil doon, hindi siya nagkaroon ng problema sa kanyang pagsunod sa Diyos. Sapagkat sa kanyang pagsunod, tunay na siya'y nagpakababa. Hindi niya itinaas ang kanyang sarili, hindi niya inilagay ang kanyang sarili sa posisyon na nasa pedestal. Para kay Maria, alipin lamang ako ng Panginoon, at ang daan na tatahakin ko ay ang daan ng pagpapakababa. Iyan si Maria. At iyan ang dapat nating tularan kay Maria. Itinaas ng Diyos sa napakataas na kalagayan, pero hindi naging daan iyon para siya'y magmalaki o magmayabang, bagkus siya'y nagpakababa. Sa ikalawang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, narinig natin kung papaanong habang si Pablo ay nasa bilangguan, sumulat siya kay Timoteo para palakasin ang kanyang loob, palakasin ang kanyang pananampalataya. Kasi iniisip ni Pablo, baka dahil siya ay nakakulong, panghinaan ng loob, panghinaan ng pananampalataya si Timoteo. At bakit ba nakakulong si Pablo? Nagnakaw ba siya sa kaban ng bayan? Hindi. Bakit siya nakakulong? Ipinahayag niya ang tungkol kay Jesus. At iyon ang dahilan kung bakit siya ikinulong. Kaya marami ang natatakot magpahayag tungkol kay Jesus. Kaya pinalalakas niya sa pamamagitan ng sulat ang loob, ang pananampalataya ni Timoteo. Alalahanin mo, Timoteo, kung papaanong ipinatong ko sa iyong mga ulo ang aking mga kamay, at sa pamamagitan niyan, bumaba sa iyo ang espiritu ng katapangan, hindi ng espiritu ng karuwagan. Manatili ka sa pananampalataya. Huwag kang bibitaw, huwag kang panghihinaan ng loob, huwag kang aalis dahil lamang sa mga sa tingin mo hindi magandang nangyayari. Manatili ka sa pananampalataya sa Diyos, sapagkat kung mananatili ka, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan, bagkus ipagkakaloob niya sa iyo ang biyaya na kailangan upang mapagtagumpayan mo ang lahat. Ito ang napakagandang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Sa kabila ng hirap at sakripisyo na pinagdaraanan natin, manatili ka sa pananampalataya. Sa unang pagbasa, kakaiba ang tema sapagkat ito
ay mula sa aklat ni Propeta Habakuk. At dito sa pagbasang ito, sinasabi sa atin, ano ba ang naging pakiramdam ng mga Israelita sa kanilang sitwasyon habang kasakasama nila ang mga taga-Babilonya. Ang sabi ng mga Israelita, Panginoon, hanggang kailan kami daraing sa iyo at hindi mo kami diringgin? Hanggang kailan mo papabayaang mamayani ang karahasan? Bakit ba ang ipinapakita mo sa amin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabila nagaganap ang pagkawasak at karahasan. Hanggang kailan ba ito mangyayari, Panginoon? Dumating sa punto na ang mga Israelita ay nagtanong na sa Diyos, bakit? Sapagkat hindi na nila kinakaya, hindi na nila halos matanggap ang mga pagpapahirap, ang mga hindi magandang nararanasan nila sa kamay ng mga taga-Babilonya. At ganito tayo minsan, kapag inihaharap na tayo ng Diyos sa iba't ibang mga pagsubok, kapag binibigyan na tayo ng Diyos ng iba't ibang mga sitwasyon na sa tingin natin napakahirap, napakabigat, napakatindi, nagtatanong din tayo sa Diyos, di ba? Bakit naman, Lord? Nagsisimba naman ako, nagdarasal naman ako, mabait naman ako, wala naman akong inaargabyadong tao, pero bakit nangyari ito sa akin, Lord? Wala namang malinaw na sagot. Pero kung babalik tayo sa Ebanghelyo, ang malinaw na mensahe, keep the faith. Anuman ang mangyari, manatili ka sa pananampalataya. At iyan din yung sinasabi ni San Pablo kay Timoteo, huwag kang bibitaw. Kahit sa tingin mo, parang walang magandang nangyayari at parang walang magandang pupuntahan ang lahat, kaya walang-wala ka ng kapag-apag-asa. Ang sabi ni San Pablo, manatili ka sa pananampalataya. Kahit na ang pananampalataya mo ay singliit ng butil ng mustasa. Kakayanin mo na masabi sa bundok na ito, lumipat ka doon at susunod yon sa'yo. Sabi ni Jesus. Pananampalataya sa Diyos. Yan yung huwag na huwag mong hahayaang mawala. Sapagkat hiwalay kay Jesus, ano ang mangyayari? Kapahamakan. Kasama ni Jesus, kaligtasan. Kaya manatili sa pananampalataya, huwag bibitaw. Alam ng Diyos ang lahat, nakikita niya ang lahat. Amen.